ang hudas sa mundong babaw ng Pilipinas. Lisa Masa, dati nagkasama kami sa campaign period. Pero bago ko simulan mga kaibigan, sinasalutuhan ko ang Philippine National Police, ang armed forces, ang security guard na dati kong mga kabaro. Dati mga kaibigan, kami ang nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Kung saan kami ang nagbabantay noon, ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Pero gusto ko sana malaman ninyo, kasi mayroon nag-YouTube ako sa Makabayan Informative Channel. Yung YouTube ko, Makabayan Informative Channel, may nagsabi, Sir, hindi kita maintindihan, saan ka bang panik? Ang sagot ko sa kanya, simple lang. Ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Yun lang yun. Ngayon, ako ay Marcos Royales, by heart Duterte. Bakit by heart Duterte? Ako sa by heart Duterte because sa dami ng presidente na aking nasubaybayan, ang dating Pangulong Duterte ang siyang may tunay para sa mahihirap. Palakpakan natin! At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ang mahihirap. Palakpakan mo na! Marcos Junior ay kalaban ng mahihirap. Alam niyo mga kaibigan, habang ako'y naglalakad dyan kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-obserbahan ko? Ang na-obserbahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa ngiti niya, ngiting aso. Ibig sabihin, nandito naman yung nagkukulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 million Pilipino! Yan ang hindi naiintindihan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo. Pilipino, makinig kayo. Ibinibuhis namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga kapaw. Salamat naman! Yun ang dahilan kaya ako nagsasalita dito mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Di ba? Hindi ba? Mauna ba magkinakaw sa cellphone? Oo, mauna na ako magkinakaw. Pero sabi ng Panginoon, Commander Bugay, huwag kang munang pumanaw. Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati umuultra sila sa akin. Pero dahil kahit anong pigil nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan nating Pilipino ay naghihirap at pinalapastangan ng ating kanilang bayan. Yun ang hindi ko kaya. Kaya hinayaan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pipigilan niya ako sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang mga kababayan natin naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan, bilyon ng pesos saan napunta? Sa kabal at sa bulsa ng ating magnanakaw Pilipino. Romualdez, First Lady! Kayo ang gago sa Pilipinas! Kalanta na kayo! Hinahabang kita si Romualdez! Magsuntukan tayo! Sa labas na conference. Sa labas lang ha. Bakit? Pag pumasok ako, nag-conference ako. Nakukulong ako. Pero libre naman yan ito pagkain eh. Libre? Libre pa yung aircon. May aircon pa, Okay, ipatawag niya ako sa Congress. Ipatawag niya ako sa Congress. Para magpa-contempt ako. Kasi libre pagkain naman. Kasamahan kita! Okay! Kasamahan tayo kita, Atty. Kasama tayo, Atty.
At saka, kung nasa kulungan ako, mas libre na ang buhay ko. Secure na ako. Diba? Kasi may kwarto na ako eh. Okay. Balik tayo sa totoong kwento. Punta na tayo sa totoong kwento, mga kaibigan. Nag-retire ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan 14 years old. Nakipagbakan ako sa Mindanao. Nabuhay ako. 13 anyos ako nag-training ng military. Basic training. 14 years old, napalaban kami ng 3 araw, 3 gabi, 72 hours, sisiti lang kami, 2 system, ako na isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 more or less na rebelde. Walang namatay sa amin, may natamaan lang. Si Denpe, si Remigio Antonio, at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa kanila. At 150 ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko kinikwento yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako, bakit hanggang ngayon, nakikialam pa ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo sa bayan, pero narito pa rin ako, naglilingkod sa taong bayan, kasi nga, hindi ko kaya na ang kababayan natin, niluloko, nilalapas tangan. Yun ang hindi ko kaya ako nagpatuloy. So yun mga kaibigan, 2014 nag-retired ako, nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROTC, trainers ako at saka service, trainers. Sabi ko, sa Rizal lang naman ito, ibig sabihin, yung aking kalaman, matatali lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung kay Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Vanguard of Democracy, na which is anti-corruption and anti-communism. Anti-corruption and anti-communism, mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, mga junior. More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024, nag-declare ako in myself to withdraw my support to Bongbong Marcos. Nagkakaroon, nagkasalubong kami ni Captain Tado sa libingan ng bayani. Kilala niyo si Captain Tado? Yes! Nagsusubaybay lang sa atin. Kinakailangan dilitaw siya para sa ating bayan. Okay? April 9, 2024, nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces, which is also anti-corruption and anti-communism, and protect Filipino people. Protect our budget. Ito, lumilitaw na kami ngayon. So, maiksi ko na rin na kwento, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utang? Una, ang First Lady. Pangalawa, okay, nagano sa attorney. Attorney, inipiso mo ako. Inipiso mo, attorney. First Lady, ang una ang utang. Okay, sininaw. Sumunod sa project. At sumunod buwan-buwan. At sumunod, bahala na kayo. Bahala na kayo. So yan ang problema natin. Paano natin sinusunan? Sinusunan yan natin ng taong bayan. Kung hindi natin nagagawa, dinadandahan natin na buo ang men in uniform personnel na nagkakaisang rental na men in uniform personnel. Ibig sabihin, armed forces, police, coast guard, the management, yung jail guard, nagkakaisa kami, napilili kami, 2 meeting na kami. Pinipilit namin
na mayunay ang Pilipino laban sa tiwaling sa gobyerno. So aasahan nyo yan. Bantayan nyo. Kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayong mag-alala. Habang nabubuhay kami ni General Simoy at ang aking ibang kasama dito, hindi kami titigil hanggang kami ay may lakas at may buhay